So I want you to turn back time and share the wisdom you have today. So Bob the drag queen, what do you have to say to little Christopher? Last year, inintroduce ng friend ko yung RuPaul's Drag Race sa akin. Tapos yung episode before the finale, parating tinatanong yung mga contestants ng tanong na ito. What advice could you give to your younger self, your past self, or your old self? And kapag tinatanong sa kanila yun, ako rin napaisip kung ano nga ba yung maa-advise ko sa dating ako. So ito yung gagawin ko sa video na to. But don't worry, hindi lang ako yung maririnig nyo. Maririnig nyo yung mga friends ko, Benedict Cua, Rosel Basilio, Gio Quijano, and Mars Arroyo. And syempre, after watching this video, gusto ko na mag-reflect din kayo. Gusto ko mag-isip din kayo na sasabihin nyo sa dating ikaw. And kung gusto mo i-share, open na open ang comment box below. So ito ang aming advice to our past selves. Message ko kay Ben. Hey, Kyo. Louie. Hi, Mars! Hello, Rosel. Alam ko na nasa kwarto ka ngayon and alam ko umiiyak ka ngayon. And alam ko na sobrang sad ka ngayon kasi marami kang bagay na hindi nagagawa. Pero believe me and trust me, one day, lahat ng gusto mong gawin, magagawa mo na ng mag-isa. Walang pipigil sa'yo. Huwag mo masyadong dinidintip yung mga problema. Alam ko, yung mga problema, tapos yan. Sa pag-aaral mo in the future, maraming beses ka babagsak sa physics. And sana wag mong isipin na bobo ka. Sana hindi mo isipin na yun yung magde-define sa'yo as a person. Maaaring man na bobo ka sa physics, pero sobrang talino mo naman sa ibang aspeto ng buhay or ibang subjects. Feeling ko sobrang lost ka ngayon, kaya dinadaan mo sa dami ng org. Pero gawin mo lang yan, tuloy-tuloy mo lang yan. I think you're doing well, kahit hindi ka VP, kahit hindi ka maging president. What matters is active ka at nasulit mo yung college life. Mag-aral ka naman. Huwag kang tatamad-tamad. Iba pala yung fulfillment kapag nag-aaral ka, yung pinaghirapan mo yung pinag-aralan. Magbasa ka ng libro. Yan pinakamahalaga sa lahat sa studies. Dahil yung future mo medyo kulang sa studies, kulang sa mga impormasyon, kaya dapat magbasa ka. Alam mo, matalino ka naman talaga. Tamad ka lang mag-aaral. Hindi ka nagre-review kahit na bukas na yung exam mo. Please lang. Kasi alam mo, darating yung time na sabihin mo na sana nag-aral akong mabuti. Love life, ngayon, alam ko sobrang nag-aabang ka. Every night, pinagpapray mo sana magka-love life ka na. Gusto nga kitang batukan, iinis ako sa'yo eh. Pero, hindi dapat yan ang priority mo. Darating at darating yan. Promise. And pagdating naman sa pag-ibig, huwag ka naman masyadong marupok, okay? Yan, sinasabi ko sa'yo, huwag kang marupok. Matuto ka ha. Huwag kang masyadong mabigay agad, okay? At huwag ka masyadong mabigay lahat. May mga kadate ka here and there pero hindi matutuloy, hindi magiging official. Pero huwag ka magmadali na dapat may ano ka na, dapat may partner ka na, dapat may jowa ka na. Tay-tay ka lang. Self-love muna din. Pero if may dumating dyan, magiging masaya ka naman. Baka ngayon, nagkakaroon ka na ng crush or nagkakaroon ka ng love life. Feeling ko naman, nakakaya mo naman. Feeling ko naman, strong ka eh. Hindi ka masyado nakadepende sa kahit na sinong tao. Tama yan. Mag-focus ka sa goals mo. Hindi dahil lahat ng nasa paligid mo ay may mga jowa na ng ganyang age, hindi ibig sabihin kailangan mo rin magka-jowa. Focus on your goals, focus on yourself, love yourself first. Sa family naman, alam ko feeling mo, pasad mo yung buong mundo sa family kasi feeling mo ikaw yung magiging breadwinner, ganyan. Okay lang yun. Ibig sabihin, tinatras ka ng family mo. In the future, babalik din naman yan sa'yo. Like now, feeling ko nararamdaman ko na siya. Malapit na magtapos yung kapatid mo mag-doktor, which is his dream ever since and sobrang fulfilling nun. Mahirap pero fulfilling. Be kind to your brothers and sisters, especially to your mama, okay? Pero okay naman yung naging relasyon nyo kahit na sira ulo kayo pare-pareho. Yung parents mo, maghihiwalay yan in the future. Due to reasons na hindi pa rin clear hanggang ngayon. Pero ang masasabi ko sa'yo, it's not too bad na magkahiwalay yung parents mo ngayon kasi ang mahalaga, masaya sila with their partners. Love your family hanggat nandyan pa sila. Kasi kapag wala na siya, wala na yung parents mo and all, dun mo lang mararamdaman yung regret eh. Kaya sana, kung buhay pa yung tatay natin, love him. Sorry. Teka lang naman. Naiyak ako. Sana ako din. Love him every day. Lagi mong paalala sa sarili mo na parent mo yun. Nag-iisa lang yung parents mo and always make them feel special. Kapag may nawala sa buhay mo, lagi namang may hope. Hindi naman nawawala yun. Lagi tayo may second chances. Pagpatuloy mo lang yung life mo kahit na may mga nawala sa'yo. Ganun talaga eh. People come and go. Pero you have to move on. You have to step up. Pagpatuloy mo lang yung life,
habang meron ka pa. Be strong. Be strong lang. Lumiliit naman yung grief na yan eh, habang tumatagal. Matagal nga lang, pero kakayanin mo yan, Mars. Pagdating mo naman sa work, it wouldn't matter yung being able to learn fast. Yun talaga yung mag-matter. Huwag ka masyadong bawalan ng gana. Alam mo, marami talagang magpaparamdam sa'yo na hindi mo kayang marating yung mga gusto mong marating. Sa dreams mo naman, kaya-kaya mo yan. Kahit na sinasabi nila before na hobby lang yan, hindi yan career. Kung iniisip mo is money, magkakaroon din tayo niyan. Talagang trabaho lang, tsaka hanap lang talaga ng opportunities. Dadating naman yan kapag hinahanap natin. Yung career mo sobrang iba sa pag-aaralan mong course. Hindi siya yung traditional na career kaya hindi magiging supportive yung family mo at first, pero feel ko naman na in the future magiging supportive din yan. Alam ko na ilang heartbreak na ang naranasan mo, rejections. Siguro ngayon, nag-give up ka na and iniisip mo na hindi mo matutupad. Pero one day again, meron ka madidiscover na isang bagay na never mo mai-imagine na magdadala sa mga dreams mo. So, huwag kang mag-give up because you're strong, independent woman. Always remember na you give time for yourself. Huwag mong kalimutan na i-prioritize yung sarili mo kahit minsan nagsasacrifice ka for the other person. Yun lang naman, self-love is so important. Yung past self ko kasi, feeling ko ikaw ngayon, ikaw yung type na sobrang people pleaser, diba? Diba, Louie? Ha? Sobrang people pleaser ka ngayon and it's okay. Pero yun nga, always remember to put yourself first. Minsan kasi, ang dami mong sinasacrifice sobra as in you drop everything para lang matulungan yung isang tao. Pero nakakalimutan mo na dapat ang inuuna mo sarili mo talaga. Yun lang naman yung yun lang naman pinaka-advice ko for my old self. And siguro, continue may yung sinasabi kong motto na do no harm, take no shit. And I'm so proud of you kasi kinaya mo lahat ng mga problema. Ngayon nga, hindi ko ma-realize or hindi ako makapaniwala na nakaya ko lahat yun. Pero yun, kayang-kaya mo pala talaga. So, just keep going. Sana huwag mo isipin masyado yung iisipin ng iba. Sana hindi mo binago kung sino ka dahil takot ka sa iisipin ng tao na baka i-judge ka ganyan. Ma-realize mo din na ikaw lang rin talaga nagbibigay ng pressure sa sarili mo na baka ganito, ganyan, yung isipin na ganyan, parang ganun. And lastly, sana matuto ka magsabi ng no. Kapag may humihingi ng pabor sa'yo, kapag may nag-aaya sa'yo, sobrang negative nung bagsak nun sa'yo kapag umuo ka sa bagay na ayaw mo namang gawin. Pero sasabihin ko lang sa'yo, maniwala ka lang sa sarili mo. Kasi ako, nawala na talaga ako ng pag-asa. Pero kung hindi ko man napuntahan yung talagang pangarap ko dati, parang napunta naman ako sa iba. Pero alam mo, same pa rin naman. Parang same field pa rin. Huwag kang mapanghinaan ng loob. Pero ako, sabi sa'yo, I am very proud of you. Do what makes you happy. Bakit pa tayo nabuhay kung magsusurvive lang tayo, di ba? Maging masaya ka kung ano yung gusto mo, gawin mo. Dahil yun yung magpapasaya sa'yo. Yun lang naman yung mahalaga, di ba? Yung maging masaya ka and maging masaya yung mga kasama mo. Always believe in yourself and always love yourself dahil walang ibang taong unang maniniwala at magmamahal sa'yo kundi ang sarili mo. Alright?